Hey cuties! Welcome back sa aking channel. Ipagpatuloy natin ang The Water of Four Elements, Episode 4, Part 2. Ngayon, papunta siya sa hotel kasama Lada gamit ang sarili niyang kotse. Sige, makinig ka. Sinong pipiliin mo? Ako o ang tatay ko? Siyempre, ikaw ang boss kasi ikaw ang boss ko. Oh, very good. Yan ang gusto nilang marinig. Ano ang sinabi mo? Wala, hayaan mo na. Sa susunod na eksena, pagdating ng kotse ni Apo, biglang dumating si Faye. Nagulat si Apo nang makita si Faye na papalapit. Paano ka napunta dito? Sabi ni Faye, kakarating ko lang, gusto sana kitang makausap. By the way, ito ba si Miss Laila? Kinuwento siya ni Pelom sa akin. Ang ganda niya. Nagkatiginan ang tatlo. Nagpatuloy si Faye. So, si Miss Laila ang girlfriend ni Apo? Mabilis na sumagot si Apo. Hindi, assistant ko lang siya. Hindi ko siya gusto at wala namang namamagitan sa amin. Okay, sagot ni Faye. Bakit hindi nagsalita si Lada para ipagtanggol ang sarili niya? Ngayon, malinaw na sinabi ni Apo. Makinig ka, hindi ko gusto si Lada. Sa susunod na eksena, sinubukan ni Apo na linawin ang lahat. Okay, gusto mong sabihin na ang lahat ng misunderstanding na ito ay dahil lang kay Pelom. By the way, naiinis din siya sa mga chismis na ito. Kung talagang hindi mo gusto si Lada, bakit hindi mo hayaan si Pelom na subukan? Mukha naman silang bagay. Ano? Hindi pwede. Hindi sila bagay. Kung makikipag-date si Via sa kanya, magdudulot lang siya ng problema at maaapektuhan ang opisina ko. Tahimik yang si Faye at nagtatala. Sa susunod na eksena, umalis siya sa hotel at tinawagan si Padin, tinanong kung may oras siya at kung pwede silang magkita kasama si Padin. May nangyayaring interesting kina Pelam at Pelom dito. Sunod, tinawag ni Apo si Lada sa kanyang opisina. Miss Lada, free ka ba pagkatapos ng trabaho ngayon? Hindi po boss, hindi ako free. Okay, bukas na lang o ibang araw? Hindi rin po boss, hindi ako free ngayon, bukas o kahit anong araw. Full ang schedule ko at hindi ako lalabas mag-isa kasama kayo o mag-overtime. Ayoko ng kahit anong makakadagdag sa misunderstanding. Malinaw na hindi gusto ni Lada ang pagiging mapilit ni Apo. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagpunta si Prem kay Lada. Opo boss, hindi na siya pumunta mula Sabado ng gabi. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi po boss. Okay, at hindi ka nagtanong? Boss, bakit hindi na lang kayo ang tumawag sa kanya? Huwag na akong idamay. Magtrabaho na lang kayo. Ngayon, naiintindihan niya ang sinabi ni Lada noon. Hindi siya free kahit isang araw. Ibig sabihin, tuluyan na niyang ini-ignore si Apo. Pero gusto pa rin niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari kay Miss Lada. Sa susunod na eksena, makikita ang bahay ni Lada. Dumalaw ang kaibigan niya at sobrang saya ni Lada na makita siya. Sabi ni Neat, hindi ko alam kung ano ang nagbago sa isip mo. Yun ang goal mo, di ba? Ang dami mong pinagdaanan para makarating sa hotel na iyon. Ngayon, pahinga ka muna at pag-isipan ang susunod mong gagawin. Sumagot si Lada, oo, at dapat pahinga ka rin kasama ko. Hindi ko nasisirain ang 1-1 age group. Seryoso ako. Marami akong natutunan mula nung lumipat ako dito. Tanong ni Neat, so iiwan mo na lahat at babalik ka na sa bahay? Oo, sagot ni Lada. At dito nagtatapos ang Part 2. Kita-kits ulit sa Part 3. Bye-bye! Good night!